po tayong lahat dahil muling ipapadama ng ating Panginoon ang kanyang presensya at ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang salita. Ihanda po natin ang ating mga sarili at ngayon po ay tinatawagan ko po ang ating Pastor Art De Leon na magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Amen. Ang ating pong mahal na pastor ay pumunta doon sa bayan nila ni Paring Manny. Na umatin po siya ng summit ng ating mga pinuno sa national officials sa Davao. Praise the Lord. Pero ngayon po nandoon siya sa Jensan. Nawa ang Panginoon kung paano tayo pinagpapala rito. Ngayon po ay nagkakaroon din sila ng gawain doon. Ay ang Panginoon ang manguna sa atin. Praise God. Praise the Lord. Meron pong announcement, nga pala, pinagbili sa akin ni Pastor Abs na meron pong gaganapin ditong isang workers and leaders seminar this coming October 8. So, ini-encourage po, umare, sabi niya sa akin, umare lahat ng may gustong maglingkod talaga sa Panginoon, officer man o hindi. Pero sabi niya, ma-emphasize lahat doon sa mga council member, committee member, mga nasa ministry. So, pero open po sa lahat ng ating mga kapatiran. Wala po itong registration individual. Ang church, ang sasagot by church, ang registration. October 8, it is a whole day affair, 8 to 5. Dito po gaganapin mga kapatid. Praise God. Kung meron po tayong banal na kasulatan, papasalamat po tayo sa Panginoon at mabigyan ng pagkakataon na maibahagi natin ang isang mensaheng ito. Praise the Lord. Nung Biyernes ng gabi ay nabunggo ako ng bus, Jasper, Jean. Ang laki nun Sa trabaho po namin mga kapatid, pangatlong beses na akong na-aksidente yung binamaneho kong sasakyan. Pero ito ang pinakamatindi. Hindi ako makalabas doon sa pintuan Nandito sa mukha ko yung talaga, yung unahan ng Jasper. Dito po talaga sa gilid ko. Konting na lang, puwersa kaya naging mainit ang ulo ng mga kasama ko. Bakit di rin ako makalabas? Akala lang di ako makagalaw kung ano nangyari. Salamat sa Panginoon. Wala namang gulong naganap. At isa sa naisip ko na makapagkikita-kita tayo ngayong linggo. Praise God. Sa Acts chapter 16, basta siguruhin natin mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. At may gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Acts chapter 16, verse 22 to 26. Sa Tagalog King James Version, 22 to 26. At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Na nang tanggapin ito ang gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ipiniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nabuksan ang lahat ng mga pinto at nangatakas ang mga gapos ng bawat isa. Isang talata pa po sa Exodus. Praise the Lord. Chapter 1, verse 12.
Exodus chapter 1 verse 12, datapwat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal at kinapootan nila ang mga anak ni Israel. Hinihiling ko po si Sister Esther Sigurata na ipag-pray ang ating pong pagsasaluhang andiyan ba siya? Okay? So, Pastor Tony, praise the Lord. Amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos na nagmamahal sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na mga kapatid. Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay ay pwedeng pumasok ang Panginoon, pwedeng manghimasok, pwedeng makialam, pwedeng mag-repair, pwede tayong palayain sa anumang pagkakabihag. Kung alam natin kung ano itong bumibihag na ito sa atin. At kung ano itong bumibihag na ito sa atin, ay dapat natin itong ipinaaabot sa ating Panginoon. So, naandoon po ang situation. Hindi tayo pakikialaman ng ating Panginoon kung tayo mismo ay hindi kumikibo at hindi natin idinadaing sa Kanya kung ano yung ating kinasasadlakan, kung ano yung sitwasyon ng ating buhay. Praise the Lord. So, ganoon po mga kapatid. Kaya kung alam natin kung anong pagkakabihag na ginagawa sa atin ng kaaway mga kapatid, ay meron po itong pag-asa ng pagtakas. Kaya susubukan po natin sa tulong ng Panginoon at naniniwala kung tutulungan niya tayo na tayo po ay magkakaroon ng isang malawakang jailbreak. Masama yun, jailbreak sa munti. Pag yun na napagkaisahan mga kapatid, ay talagang may problema, no? Pag malawakang pagtakas. Kagaya ng ginawa ng mga unggoy doon sa Planet of the Apes, no? Tumakas sila. Pero may leader. Merong napasimuno. May nag-encourage. Okay. So, kaya ano ang gagawin natin mga kapatid sa isang tao o sa isang church o sa isang organization, mga kapatid, na nakakulong pero wala namang tunay na rehas. Nakakadena pero wala naman talagang chain na gumagapos sa kanilang mga paa at mga kamay. Na mayroong mga kamay pero hindi may palakpak. Na mayroong mga paa pero hindi makapunta sa isang lugar na pwedeng mag-offer ng tulong. How can God deliver a church that doesn't even know what's found them? Na hindi niya alam kung ano ang kanyang kinalalagyan. Ano ang bumibiyag sa kanya? O hindi niya lamang talaga inaalam o nagde-deny lang mga kapatid, nagde-deny kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ng kanyang buhay. Hallelujah. Natulungan ng ating Panginoon si Paul at si Silas because they know where they are. Alam ni na Pablo at ni Silas, nakakulong sila. Nakakadena Actually, hindi naman Bartolina, pero pinakaloob ng bilangguan, no? Sinabi. At aminado silang nakakulong sila. Yun ang problema mga kapatid. Baka tayo ay bihag pero hindi natin sinasabing talagang bihag tayo o kailangan nating lumaya dito sa nangyayari sa akin. Matutulungan kaya tayo na siyang iglesia ng ating Panginoon kung tayo po mga kapatid ay nakakulong sa mga invisible bars, mga rehas na hindi nakikita, mga kadenang hindi nararamdaman mga kapatid physically. Hallelujah. Naniniwala po ako mga kapatid na iglesyang ito ay nakatagdang magbago para sa makaagapay po tayo sa takbo ng panahon.
para sa mas maraming pagpapalang ating kakamtin na nakalaan sa bawat isa sa atin at sa mga iba pang mga kaluluwang darating dito mga kapatid na tatawagin natin. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. At ang isang sitwasyong yon mga kapatid, kung tawagin sa English ay breakthrough. Breakthrough. Ang breakthrough po ay talagang isang pangyayari. Alam mo, may na-invento, kagaya ng invention sa communication, isang breakthrough sa communication, ang cellphone. After na ma-perfect nila yung cellphone technology, halos lahat meron. Diba? Lahat ay nakinabang. There is a breakthrough. Parang ang breakthrough ay noong inimbento ito. Noong nagpasimulang gamitin to pa isa-isa, ipakailala, ipaalam. Mga kapatid, that is breakthrough. Na kung saan nangyayari ito sa isang situation, sa isang oras, sa isang kaganapan mga kapatid, at doon magsisimula ang sunod-sunod na mga pagbabago. We will advance, we will step forward. That is a breakthrough. Hallelujah. Kaya sa ating pong church ay ipinangako ang revival. At tayo po mga kapatid ay sigurado at hindi na natin kinakailangang magmakaawa para sa revival. Prophet Joel said it mga kapatid, revival is going to happen. Hindi po dahil tayo ang nangangaral ay kailangan magkasigawan tayo at magkaiyakan din eh. At may iyakan ba? Oh, revival, may iyakan eh. So, tinutukoy ko mga kapatid na revival ay mga gamat ito'y magkakaroon ng breakthrough o magsisimula ngayon sa lugar na ito at matagal na rin naman ito'y patuloy nagsimula noong araw pa, mga kapatid, dapat ito'y sustainable hanggang saan tayo pumunta, umuwi, ay magkaroon ito ng epekto ng pagbabago. May resultang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Nararamdaman ng ating Panginoon sa bawat oras, 24/7. O gawin na natin 16/7, yung tayo gising na laang. Mga kapatid, at yung 8 oras na tulog tayo, siyempre tulog tayo, na ang bawat nangyayari ay kasama natin ang Panginoon at meron po tayong pag-usad, pag-unlad spiritually at sa lahat ng mga bagay na ating pong tinatayuan, mga kapatid. It is sure and God is going to do it. Sigurado po ito, mga kapatid. Ipinagkaloob niya na ang lahat ng mga kailangan, ingredients, para sa revival. Ang kailangan na lamang, sumaksak tayo mga kapatid at sumama sa flow na gagawin ng Panginoon sa ating pong buhay. Praise the Lord. And we will witness in the future, sa mga susunod na panahon, mga bagay na kahanga-hanga, awesome, and miraculous. Miracle. Baka magtaka kayo, miracle, no? So, ang tinutukoy nating miracle dito ay hindi lang basta yung mga bulag ay nakakita, no? So, a changed life is a miracle itself. Diba? Yung isang taong sirang-sira ang buhay, wasak, meron nakalublob sa kasalanan ay maglang mababago, titino, at gagamitin ng Panginoon, aayos ang buhay, pakikinabangan ng kanyang pamilya. Meron pa bang tatapat sa miracle na yan? Na nagaganap sa bawat isa sa atin? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang problema ngayon, mga kapatid, ay tayo na supposed to be tao ng Diyos, tinawag ng Panginoon, iniligtas, mga kapatid, ay ito bang revival na ito ay ma-effect natin sa ating mga buhay? Kung tayo po, mga kapatid, ay hindi natin inaalam o talagang hindi natin alam o winawalang bahala lang natin, baka merong nakagapo sa atin. Baka meron tayong mga tanikala o mga rehas na kumukulong. Bakit hindi tayo makausad? Bakit pabalik-balik yung problemang kinakaharap natin? Ang situation, mga kapatid, ang mga nangyayari sa loob ng ating pamilya, bakit pabalik-balik ito? Baka ito'y bilangguan na kinakailangan na nating lumaya rito, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. At ang kailangan po rito ay ang ating pong Panginoon. Praise God. Merong kinakailangang isang malaking pagdaing. A cry from the Apostolic Church. Isang pagdaing natin sa ating Panginoon.
isang pagtawag ng malaking tulong. Hallelujah. At magkaroon tayo ng tunay na expectation. Faith na may mangyayari after this. May magaganap. Sustainable revival, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating pong church ay pinagpala sa mataas na level ng pagsamba. Kung ma-obserban tayo, mga kapatid, ay pataas ng pataas ang uri ng ating pagsamba. Pinagpala tayo sa anointed music, mga kapatid. Pero paano kung minsan ay wala ang mga musicians at mga backup singers? Mananatili rin kaya ang ating pong mainit na pagsamba sa ating Panginoon? May mga pagkakataon na nare-revive din tayo sa mga prayer meeting, di ba? Mga pag naganap dito, mga kapatid, kahit walang music, kahit walang mga backup singers. Pero ang question, mga kapatid, tuloy-tuloy ba ng mga nangyayari, mga kapatid, na revival na itinuturing natin dito ay nababago ang ating buhay? Paano kung ito po ay emotional lamang? O nadadala lamang tayo ng saloy ng music? O sigawan? O nakikisigaw lang tayo, mga kapatid? Kung gusto natin ng situation, kung okay sa atin ang awit, kung may projector, kung makakasabay tayo, mga kapatid. Ang kailangan po, mga kapatid, ay may pagbabago o deliverance sa isang pagkabihag. May breakthrough, mga kapatid. May musika man o wala, may worship leader man o wala, mga kapatid, kung saan tayo naroon, lagi nating kausap ang Panginoon, ginagabayan niya tayo, nagbabago ang ating sitwasyon, nakakadama tayo ng tagumpay. Hallelujah! Kaya isang breakthrough lang ang ating kailangan. Kagaya nangyari kay na Paul and Silas. Hindi po inumaga itong pangyayaring pinagkukwentuhan natin ngayon, mga kapatid. Hating gabi nangyari ito at bago lumiwanag po, mga kapatid, ibang-iba na ang takbo ng kanilang mga buhay. Sometimes, mga kapatid, we are comfortable in what we've always done. Parang naging relax na tayo doon sa mga routine na nangyayari sa atin, mga kapatid. We fail to recognize where we are. Parang naging familiar na tayo, mga kapatid. Baka tayo ay nakakulong na sa mga invisible bars. Kaya alam nyo ba, mga kapatid, na ang isang taong nakakulong, kahit malaki ang concern niya sa pamilya niya, wala siya magawa. Kahit pumutok ang utak niya sa kaisip, sana matulungan ko yung asawa ko, anak ko nag-aaral. Nakakulong ako eh. Paano akong kikita? Paano ko may padadama ang haplos ng pagmamahal ko sa kanila? Paano ko sila may pagtitimpla ng kape? Malayo ako, nakakulong. No production, no results. So, ganun po, mga kapatid. Para bagang nagsisimba ka, nag-i-speaking in other tongues, mga kapatid, pero patuloy pa rin nabubuhay sa ilang karumihan at kasalanan. Ayaw naman natin talaga nun pero minsan, mga kapatid, ba't bumabalik? Ba't nauulit? Ibig sabihin ito, isa na itong pagkakabihag. Meron talagang kapangyarihang bumibihag sa atin, ayaw naman natin gawin, pero bakit nasusumpungan natin yung ating sarili? Eto na naman, magsisisi na naman ako dito sa bagay na ire. Ang nakalulungkot ngayon, minsan ay makalimutan na natin magsisi ay kumapal ng kumapal. Na magdulot na po ng pagtigas ng ating mga puso. Hallelujah. Kasi po, bihag tayo, mga kapatid. We are always present. Pero minsan, absent ang ating mga puso at isipan. Naglalaro sa kung saang iniwanan nating problema, mga kapatid. Na kung saan dapat ay kaulayaw natin ang presensya ng Panginoon, ipinibigay natin ng buong puso ang lahat ng ating mga dalahin sa Kanya sa mga oras na ito. So matindi ito, mga kapatid. Kailangan natin ng isang breakthrough. Pangatawanan na ito, mga kapatid. Ako kung sumigaw, sanay na kayo. Pero pag si bossing ang sumisigaw, medyo obserbahan nyo. Matindi na ang laban. Matindi na, mga kapatid. Pag si Pastor Absang talagang nangangaral ng talagang merong matinding pangangailangan na matransform. Kumilos ang mas marami sa atin po, mga kapatid.
na mayroong maging resulta sa bawat bahay natin, sa bawat pamilya, sa bawat pwede nating maabot, mga kapatid. Hallelujah! Kaya doon po, mga kapatid, ay dapat tumakas tayo. Huwag tayong pumayag na ganito na lang ang nangyayari sa atin bawat araw, bawat linggo. We sing, we teach, we tell about revival. Pero ang pinakamahalaga, we must declare it. Revival na buhay uli no? Mula sa pagkamatay, pagkabuhay mo, dapat bago ang iyong nilalakaran. Ang nilalandas natin, mga kapatid. Ide-declare natin, bago na ako! Alam nyo, laos na yung patotoong binago ka sa bisyo, binago ka sa masamang tanggap na ng kaaway yan. Ang problema, yung nasa loob ka na ng church, meron siyang special na cage na pinambihag sa atin. Na para yung mas makapakipakinabang pang magagawa natin sa Diyos, magagawa natin sa mga mahal natin sa buhay, ay huwag nating magawa. Sawa na siya dyan, dati akong manginginom. Wala na yan, wala epekto sa kaaway yan. Ang gusto nang marinig ng Panginoon, yung meron na tayong pwedeng magawa dahil hindi na tayo, mga kapatid, naaabala ng ating kaaway. Kinakailangang lubayan na tayo ng ating kaaway. Sapagkat alam niya, mga kapatid, na hindi niya pwedeng ma-abort ang Joel's prophecy. Ano sabi ng Joel's prophecy? Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Wala siyang magagawa roon. Pangako ng Panginoon to, na talagang ang nagugusto at nanaising tumanggap ng espiritu ng Panginoon makakatanggap. Sigurado na yon, mga kapatid. Pero, ang kailangan niya ngayong taktika, mga kapatid, ay kailangan yung mga nakatanggap ng banal na espiritu, ng kaligtasan ng Panginoon, na bautismohan sa kanyang pangalan, delikadong magbago ang buhay nito. Kaya ito ang aking ibibihag, bondage, depression, distress. Kasi alam niya, mga kapatid, that revival will come into this world dahil dito. Ang tunay na revival po, mga kapatid, sa sanlibutan ito, sa Imus, dito magmumula sa mga taong ito. Wala po tayong maasahan sa iba. Alam ng kaaway yan. At paulit-ulit niyang binabasa yung Matthew 16:18. Binabasa, nagba-Bible study rin niya ng demonyo At pinag-aaralan niya, mga kapatid, ito, yung Matthew 16, verse 18. Ang sabi puro, mga kapatid, upon this rock, I will build my church. Ito, talagang bubuo talaga ng church ng Diyos. Yun ang pinag-aaralan niya. Paano ko kaya makukontra to? Kailangan masira niya ang buhay ng bawat isa. Sapagkat itong mga taong ito ang gagamitin ng Diyos sa end-time revival, sa isang malawakang paglapit ng mga tao sa ating pong Panginoon. Hallelujah! So, anong ginagawa niya? Ligtas na kayo, Holy Ghost baptized, Jesus name baptized, okay yan. Pero bibigyan ko naman kayo ng marital problems, separation, divorce, verbal and physical and mental abuse, financial difficulties, church struggle, mga tampuhan every now and then, physical ailments, immorality, habitual sins, works of the flesh, unbelief and doubt. Nandiyan kayo sa loob, yan ngayon, diyan ko kayo kukulungin. Kaya yun po, mga kapatid, ang ginagawa ng demonyo para mapigil ang isang malaking revival sa mga huling kapanahunan. Hallelujah! Pero mga kapatid, hindi alam ng demonyo, mga kapatid, o kung alam niya man, ay hindi niya napagtutunan na may karuktong ang verse na yon. Upon this rock, I will build my church. Hindi niya alam na ang kasunod doon po, mga kapatid, that even the gates of hell shall not prevail against this church. Wala silang ipananalo sa atin. Baka pansamantala lang nilang mapigil, mga kapatid, pero walang ipananalo. So, padalan sila ng paghihirap, abuses, financial struggles. Pero kahit ano pa yan, at the end of the day, this church will win, mga kapatid. Hindi po tayo matatalo. Nasa isang matinding labanan tayo, mga kapatid. We are going to have a revival.
he will not win, he will not accomplish his agenda. No weapons that is formed against me shall prosper, shall prevail, shall accomplish. No weapons formed against me. Mga kapatid, huwag po tayong mapraning sa kaisip kung bakit iba't ibang uri ng trials at pagsubok at problema ng buhay ang nasa salubong natin. Maliwanag it will be formed. Mabubuo yan. Lilikhay ng kaaway ang mga weapon na yan laban sa atin. Hindi natin mapipigil yon. It will be formed against us. Hell will always be creating something to work against this church. Pero anong sabi po ng Bible? No matter what comes up with, it will not stop the church. The gates of hell shall not prevail. Sigurado yan. Ano ang ginawa sa mga taga-Ehipto? Sa mga taga-Israel doon sa Ehipto? Diba? Dapat sana ay para makaligtas lang sa tagutom ang mga Israelites, dinala sila ng Panginoon ng ating Diyos sa Egypt. Pero ano nangyari mga kapatid? Nung napansin ng paraon at ng mga tropa ng Egypt, mukhang dumadami itong mga ito. Dumadami mga Pentecostal. Umiingay yata dyan. Ha? Baka madaig tayo nito. Nagpulong sila mga kapatid. Pahirapan ng mga yan. Kumuha ng mga taskmaster. Paggawin niya ng mga malalaking pyramid. Bawasan ang pagkain. Hagupitin ang latigo. Anong sinabi po doon sa ating mga binasang Biblia na verse Exodus? But the more they afflicted them, affliction. Sa Tagalog ay pagdadalamhati Ang binasa natin kanina. Actually, pagdalamhati, parang inisip natin sa namatayan lang no? Pero pag affliction, mas broad. Any problem na pwede mong isipin na nagpapalungkot sa iyo, affliction yun Sakit man ito mga kapatid, problema sa financial, anything mga kapatid, yan po ay affliction. Ano sabi dito? The more they afflicted them, the more they multiply. Kumukunti na space natin napupuno tayo Dumadami no? The more they are afflicted, the more they multiply. Hallelujah! Sa Tagalog, datapwat habang dinadalamhati nila sila, ay lalong dumadami at lalong kumakapal. Binago ko yun mga kapatid, yun ang sabi sa sa King James Tagalog, lalong kumakapal. Baka kumapal Dapat lalong lumalago. Kasi sa English, mga kapatid, and the more they multiply and grew. Sa Tagalog kasi kumakapal meron din kumakapal talaga. Pero iwasan natin yun, kailangan kumakapal sa paglago, hindi sa pagkapal. Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan marunong din tayo mahiya, yung mga Pentecostal, okay? Dito po mga kapatid, ano ang ginagawa ng mga taga-Ehipto sa kanila? Pero laging ang taktika ng Diyos baliktad. Kung ano inisip ng demonyo, yung mismong ginamit niyang paraan, yun ang ibabalik ng Diyos para ipakita sa'yo, talo ka. Eto mga anak ko, panalo na naman. Ang mga sumpa, mga kapatid, ginagawa niyang blessing. Yung po mga kapatid na mga planong masasama, lipulin ng mga sanggol, 2 years old below, sumulpot si Moses. Kung sino yung pinalilipul niya, doon niya pinasulpot si Moses para maging mga kapatid, gamitin ng Panginoon sa pagliligtas sa Egypt, sa Israel po mga kapatid. He can turn poison into medicine. Hallelujah. Kaya may mga pangyayari sa atin na parang laging inaapoyan ang buhay natin. Yung parang laging problema ba, no? Tingnan niyo po yung Ponderosa Pines. Isang uri po ito ng mga pine tree. Pag nagkakamali ako sa F at saka sa P, may mga bantay ako kaya maingat ako dyan mga kapatid. Pine tree. Parang angry birds. Angry. Okay. Dito po mga kapatid, ang Ponderosa Pines ay, ito po isang uri ng mga puno o forest na nangangailangan sila ng every 5 to 20 years ay dapat nagkakaroon ng forest fire. Forest fire. Sino mag-iisip na kailangan pala ng mga puno o gubat ang forest fire? Kalaban ng gubat yan.
Yan ang lumilipol sa gubat di ba? Pag nakabalita tayo sa California, doon sa amin sa Amerika na susunog po mga kapatid ng gubat, malungkot na balita yan, di ba? Pero ang tunay na kahulugan pala mga kapatid, kailangan ng mga forest, lalo na itong ponderosa pine, ng forest fire. Ano ang dahilan po mga kapatid? Kasi kailangan lang, every 5 to 20 years, ibig sabihin, magkaroon ng mahinang sunog. Yung talagang yung mga layak lamang o mga dahong tuyo sa baba ang nasusunog, pero hindi naman naapektuhan po mga kapatid ang mga dahon sa taas. Sa pamamagitan noon, pag nawala na po mga kapatid, yung mga dahong tumaklob kasi hindi makasibol yung mga panibagong bunga para mabuhay. At kung kumapal ng kumapal, 30 years, 40, 50 years na walang forest fire, ang kapal na po ng mga dahon sa ground, pag nagkaroon ng isang matinding forest fire, kidlat o anuman ang pinagmulan, isang malaking sunog, nalilipol sa lahat ng puno at halos pati yung mga buto na dapat sumibol sa future, hindi na nasibol. Kasi tumagal ang pagitan ng forest fire. Ang punto rito mga kapatid, may mga pagkakataong tayo po'y nagdadalamhati. We were afflicted, pero hindi niyo napansin, lalo tayong dumadami. Basta kumakapit tayo sa Panginoon, lalo tayong pinagpapala. Di ba? Wala namang umaatras kaya tayo nananatili rito mga kapatid, patuloy na umaangat ang ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Bubuo ng grupo ang kaaway po mga kapatid. Ano nangyari? Nalaman nila na dumadami ang mga Pentecostal sa Book of Acts mga kapatid. Kaya sila po mga kapatid ay nagbintang na nanggugulo ang mga iyan sa aming lugar. Naghahayag yan ng mga kaugaliang hindi matuwid na hindi dapat tanggapin o gawin. So, ano ang sabi sa verse 22? At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila. Ang mga hukom, maestrado ay pinahuli sila mga kapatid, pinahampas. Pagkatapos, nung marami na silang hampas, talagang bugbog sarado na sila mga kapatid, saka sila pinapasok sa bilangguan at nang tanggipin nila mga kapatid, ay ikinadena ang kanilang mga paa at mga kamay. At nang maghahating gabi, at midnight, ay nag-usap si Paul at si Silas. Kuya Paul, mahaba ang free time natin dito. Nakakulong tayo Wala tayong magawa, Free time. Bakit di tayo mag-pray? Sila po ay nagkasundong manalangin. At midnight, Paul and Silas pray. So mga kapatid, alam nilang sila'y bihag. Kaya minsan, maaring dinadala tayo ng Panginoon sa isang situation na parang hindi tayo kaya-aya, comfortable sa atin mga kapatid, para mapag-igi natin ang ating mga prayer. Para ang ating mga panalangin ay may dating sa Panginoon. Hindi lang panalangin to mga kapatid sa pagkain, sa opening prayer, closing prayer. Ibig sabihin, di ba? Tayo, bawat isa sa atin ay nakaranas pag matindi talaga ang pagtawag natin sa Panginoon. At pag matindi ang pagtawag natin sa Panginoon, siguradong tutugon ang ating Diyos. Kaya yung Goshen, yung lugar na pinagkulungan, pinagbihagan sa mga taga-Israelites, naging comfort zone nila. Kaya hinayaan ng Panginoon na dumating yung mga sila'y paghagupitin, pahirapan. Kasi sa Goshen, natuto na silang sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga taga-Israel. Okay na yung routine Binago na ako, niligtas ako, sisimba ako sa linggo, pero parang okay yata namang sumama roon, pumunta roon, gawin ito. Yung iba nga ginagawa rin to Parang, busy ako, hindi ako makadalo masyado. So, ganun nangyari sa Egypt. Andun ang mga taga-Israelites sa Goshen. So, maybe God doesn't want that well-rehearsed prayer. Maring mga prayers na yun, mga kapatid, ay hindi gumagambala sa impyerno. Wala effect sa kanila. Kaya ang kailangan ng ating pong Panginoon, yung maningas na panalangin. Yung talagang pag dumaing tayo sa Diyos, talagang sa Kanya tayo umaasa.
hindi talaga natin mga kapatid itinuturing na parang kaya natin mga kapatid. It's not until we are in trouble that we really start praying. Kaya bago natin alamin kung paano napalaya si Pablo at si Silas sa kapangyarihan ng Diyos, ay alamin muna natin kung bakit sila pinalo, bakit sila kinulong. Mga kapatid, anong dahilan at bakit galit sa kanila ang impyerno? Sila'y dati nang nangangaral, mga kapatid, tumutulong. Bakit ang nagtulak sa impyerno para gumamit ng mga tao na pahirapan sila, mga kapatid? Hindi natin masyadong ma-appreciate kung tayo papalayain ng Panginoon kung hindi natin aalamin kung ano nakasalalay. Bakit tayo binibihag? Bakit tayo pinahihirapan ng mga demonyo? Bakit pinipigil ang ating mga activities? Ba't inaabala tayo ng mga ito? What is at stake? Ano ba ang nakasalalay dito, mga kapatid? Kaya kung alam lang natin kung ano ang nakasalalay, ay sigurado po, mga kapatid, pahahalagahan natin yung pagpapalayang ginawa sa atin, gagawin sa atin ng Panginoon, yung ginawa na sa atin po, mga kapatid. Hallelujah. Anong ginagawa ni na Pablo? Nagpunta sila sa bahay ni Lydia. Nag-Bible study sila, mga kapatid. Ano nangyari sa bahay ni Lydia? Ang buong sambahayan ni Lydia ay nabaptize at naligtas po, mga kapatid. Nagkaroon na sila ng Bible study, evangelism, nagbabaptize na siya in Jesus' name. Marami na nakaka-receive ng Holy Ghost. Nabalita na sila, mga kapatid. Kaya gumawa na ng taktika ang kaaway para magalit ang mga tao, mga kapatid. Kina Paul, kina Silas po, mga kapatid. Hell gets upset when people's life became to change. Naku po, dumadami na nagbabago. Dumadami na mga nagpe-Pentecostal. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Abalahin natin ang mga ito. Kasi ang mga talent dito gagamitin ng Diyos para makapagpakita ng magandang buhay, tamang pamumuhay, para maipaliwanag sa iba na may Diyos na pag-asa natin sa maruming daigdig na ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Meron pa sila, mga kapatid, na pinalayang isang teenager na babae, young people, na nagsasalita na ng ibang salita na hindi niya naiintindihan. Demon possessed na, mga kapatid. Anong ginawa ni Paul at ni Silas? Inutusan nila ang masamang espiritu, lumayas ka dyan! Lumayas. So doon po, mga kapatid, para maramdaman natin na magiging mahalaga ang pagliligtas na gagawin sa atin ng ating Panginoon, ganoon ang mga activities na nangyayari sa kanilang kapaligiran. Pinakikinabangan na ng Diyos ang bawat isa. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating church, ganoon po, mga kapatid. Nung sunod-sunod ang revival, may mga nade-demon possessed, pinatatawag sina pastor para ipalayasin po, mga kapatid. May mga home Bible study na liligtas. Ganoon ang cycle. Kaya ganoon din po ang taktika ng kaway. Kailangang makulong ko ito. Mapigil ko ang mga activities nila, mga kapatid. So, ganoon po ang nangyayari. Kaya mayroong isang lalaki na nagsumbong sa mga mahistrado para sila ipakulong po, mga kapatid. Ikinadena sila at itinuring sila, mga kapatid, na bihag. Hindi makagalaw. Walang production. Walang evangelism. Walang concern, mga kapatid. Walang pwedeng gawin para sa Panginoon. Nakakulong eh. Nakatali ang paa. Nakatali ang kamay. Pero nasa bahay lang. No? So, ganun po. Bihagin natin yan. Invisible bars, invisible chain. Hindi makakakilos yan. Para sa pamilya niya, para sa kanyang Panginoon. Hindi aayos ang buhay niyan. Nakakulong. So, ganun po. At kung titingnan natin, bakit hinahayaan ng kaaway na linggo-linggo makarating tayo rito bago pa damit? Nakaatin tayo sa mga conference, youth camp. Nayaan niya yan. Oo, okay lang. Magtatampuhan nga yan eh. Pag may sa registration, may nagpautang, di nagbayad, mayroong nagpalusot. Tatampuhan niya. Hayaan natin magkaroon ng conference. Para pag nagtatampo yan, di sisimba yan, di mag-atin sa prayer meeting. So ganoon, disruption.
Bakit nga hinahayaan tayo linggo-linggo pumunta? Di ba? Pero bakit hindi pa rin tayo makausad? Kasi mga kapatid, alam ng kaaway, bago tayo pumunta sa pananambahan, bago tayo pumunta sa isang conference, talagang struggle tayo. Naririnig ko naman sa mga patoto, halos hindi ako makaka-attend. Buti naka-attend ako at hindi na pinagdaanan ko. Because He calls somebody in your church to offend you. Pag malapit na yung event, pag malapit na sumimba, ang problema dumadating Biyernes, Sabado di yung pansin? Pag malapit ng mamalengke, He caused marital problem to get out of control. Naku po, paano nag-aaway na mga ito? Paano kaya maayos to? He caused somebody close to you to fall into darkness. Bigla ka na lang may mababalita, nag-backslide, gumagawa ng ganitong kasalanan. Napakatindi naman noon. Ganoon na ba? So nakalulungkot. Kaya pagdating natin sa church, wala na tayo po mga kapatid. Pwede tayong makisabay pero ang ating buong puso't kaluluwa at kaisipan, wala po mga kapatid, bihag. Hindi natin maibigay sa Panginoon ang bawat isa para tuloy-tuloy niyang makumpuni ang ating buhay. Aalis tayo ng revive. May panibagong vision, may panibagong lakas po mga kapatid. Hallelujah. Wala sa Kanya. Kung nandito tayo mga kapatid, ang inaasa niya, kailangan walang gloryng maibigay sa Panginoon. Walang mga pagpupuri. Kaya minsan kahit sinong song leader, kahit sinong preacher, anumang mga preaching niya mga kapatid, walang epekto. Walang epekto. Meron, hindi ko siya sabi sa lahat po mga kapatid, sa iba't ibang mga level. So bakit parang merong ibang pigil? Walang nangyayari? Parang wala lang. Kasi ganun po mga kapatid. Nakakulong, bihag, nakakadena, hindi makakilos. Busy sa kaiisip, sa mga susunod na hakbang. Paano kaya yung problema namin? Aisip sa mga kinasadlakan, paano ako makaka-recover dito pag uwi ko? Kaya yung tawag ng pag-worship po mga kapatid, hindi maramdaman. Ang kanilang mga kamay ay malayang makakilos, pero hindi makapalakpak. Ang mga paa ay libreng makagalaw, pero hindi makatayo't makalundag. O makapanalangin para sa iba. Alam nila ang dapat gawin. Alam nila ang dapat gawin mga kapatid sa anumang problem. Financial problem, alam naman natin solusyon dyan Hindi na dapat laging i-Bible study. Sa mga karamdaman, preventive solution, alam naman natin, pero bakit parang bihag tayo? Paulit-ulit nating nalalabag o nagagawa. Bakit hindi tayo makausad mga kapatid? Yung po ay isang pagkakabihag. Kapag at iyon ang taktika ng kaway, i-disrupt ko ito para hindi ito magkaroon ng production. Hallelujah. So, hindi po nadadala ito sa magandang kasuotan. Nalalaman natin sa Book of Revelation, lahat ng mga Bible study, mga kapatid, hindi ito. Sapagkat kung paano nag-click ang kanyang strategy na ibilanggo si Paul at si Silas para mas marawag makapag-Bible study, ganon din ang ginagawa niya sa atin. Binibilanggo niya ang modern day church, pero hindi niya alam kung paano nakalaya si Paul at si Silas, lalaya din tayo. Lalaya din tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya, minsan po mga kapatid, ang problema talaga, ayaw nating aminin at sabihin sa Diyos yung ating problema. Yung bumibihag sa atin. Alam naman natin yun Lalo na kung may nire-reserva pa tayong parang gusto pa natin talagang gawin ito sa susunod na araw, susunod na linggo. So, pero kung bibigyan lang natin ng chance ang Panginoon, isusuko natin ngayon, sasabihin natin sa Kanya, breakthrough. Actually, hindi nyo napansin, financial problem. Yun ang problema natin. Pag-uwiin nyo ba, mamaya, may laman na bulsa nyo? Nabuwasan pa nga napalagay po sa offering di ba? Di ba? Hindi naman nadagdaga, walang magic, no? Kasi wala tayong nabasa sa Bible na nagpunta sa Panginoong Jesus pag-uwi, isang bag na pera, dala. Panginoon, naghihirap po ang buhay ko, ang pamilya ko. Lumapit sa Panginoong Isus, inilehan sa pag-uwi, ang daming pera. Walang ganoon ako nabasa Maraming pinagaling, maraming pinagpala, binigyan ng direksyon sa buhay, bago unti-unting umayos, umunlad, natutong magbigay, natutong tumulong sa Panginoon. So umayos ang buhay in the process of time. Kaya dito magsisimula, abangan natin ang epekto sa bawat araw na magdi-decide tayong gagawa. Gagamitin natin itong revival na to. Hallelujah. Hallelujah.
Praise God! Kaya huwag nating hayaan, every Sunday, babalik tayo, same problem. Same situation. Crisis after crisis, mga kapatid. So mga kapatid ko at mga minamahal, kailangan nating tumakas. Paano tayo makakapag-break out, mga kapatid? Kailangan merong mag-break in, may mag-lead sa pagtakas. Ano ang ginawa ng Panginoon? Alam kong hindi nyo kaya. Pabalik-balik na eh. Taon, buwan, yun at yun ang situation. May mga pagunlad pero hindi masyadong talagang pwedeng gamitin po mga kapatid sa tamang pamumuhay. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Diyos, sobra na to. Papasok na ako sa aking mga anak. Pakikialaman ko na to. God must break in so that we can break out of this situation. At pag tayo nakatakas na dito, we will have a breakthrough. Palakpakan natin ang Diyos. So, kailangan ang ating Panginoon muna ang pumasok sa ating buhay, makialam, hallelujah, para tayo po makalabas sa sitwasyong yon at magsimulang umusad, stepping forward, advance. Yun po ang ibig sabihin ng breakthrough. Hallelujah. Dahil di natin kayang makatakas po mga kapatid, ay kailangan hayaan nating pumasok ang ating pong Panginoon sa bawat buhay natin, sa bawat puso natin mga kapatid. Let the Lord break into my family, to my church, to my financial situation, so that I can break away sa mga ganitong kinasadlakan ko. Hallelujah. Kaya po, meron po siyang ginagawa. Binigay niya ang mga ingredients para ma-invite natin yung presence niya. Di ba? Siya ang lahat ang nagkakaloob niyan. Our talents to sing, para po ma-invite natin ang presence ng Panginoon. Siya ang lahat ang mastermind niya para may madama tayo sa ngayon natin idadaing ang ating mga pangangailangan sa Panginoon hanggang sa makaramdam tayo ng deliverance. At baka nakaramdam tayo, gamitin na natin yun with faith. Tumayo na tayo roon mga kapatid. Hallelujah. Gawin na natin ito ngayon. Be ye transformed by the renewing of your mind. Kailangang maunawaan natin ito. Tanggapin ang isip nating bihag tayo, kailangan tumakas tayo. At kailangan ko ng tulong ng Panginoon sa oras na ito. Kakausapin ko siya. Dadaing ako sa Kanya. Hallelujah. Kaya on midnight, Paul and Silas pray. Hallelujah. Paano naman sila nanalangin po mga kapatid? Di ba? Minsan tayo po ay nagsasabi ng tungkol sa prayer pero hindi natin pinaniniwalaan ang power of prayer. Pabalik-balik na po mga kapatid ang situation. Meron ako isang kasamahan na inuwento niya sa akin, saktong nire-review ko itong message na to. Sabi niya, meron na niya akong kaibigan nakakulong siya sa Taguig. Tinutulungan ko na magpiyansa. Ayaw pang magpapiyansa. Gusto niya na raw daw sa loob kasi iniwan na siya ng asawa niya. Yung dalawang anak niya, nag-asawa na, parang adik pa yung isa. Ang tindi na, ang tindi, no? Kaya ayaw niya nang lumabas. Meron bang ayaw nang lumabas dito? Sa invisible bars, mga kapatid? Tanggap na natin ang situation kinasadlakan natin? O gusto nating tumakas? Gusto nating gamitin ang ating mga kamay sa kaluwalhatian ng Panginoon? Gusto nating tumakbo at pumunta at magsabi tungkol sa Panginoon? Gumagalaw, umuusad, umuunlad. Hallelujah. Praise God. So, ganoon po mga kapatid. Dahil tayo'y mga taong tinawag sa Kanyang pangalan. If my people who are called by my name humble themselves and pray. So, manalangin po mga kapatid. Paano tayo mananalangin? Tayo pong lahat ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Minsan, yun ang problema, no? Sa pagpipikit pa lamang ng mata, hindi na tayo nakikisa. Lalo na sa... Pwede pa tayong magsalitang lahat, sabihin natin sa Panginoon, dadaing tayo. Corporate prayer. Narinig ko kay Teacher Lani kanina. Pero lahat kaya ay nakipag-usap sa Diyos? O
That's imagining, not talking to God. So we must pray. Iba't ibang mga message na po sa prayer ang ating napakinggan. So yun po ang problema. Paano natin ipapaabot ang daing natin po sa ating pong Panginoon? Sawa na tayo sa magagandang mga prayer ng ating mga official sa church, mga kapatid. Dapat meron tayong sariling version ng prayer na ipinapaabot natin po, mga kapatid, sa ating Diyos in our own words, base sa sitwasyong kinakaharap natin. At kaninong pangalan tayo dadaing? Nung ako'y maliit, pag may sakit ako, Nay! Sakit ang tiyang ko, Nay! Ngayon may asawa na ako, Ani! Nilalagnat ako! Nadaing ako, gusto ko na solusyon. Pwede ba tayong dumaing sa Panginoon ngayon? Paano natin siya tatawagin? Inay! Pwede ba tumayo tayo, mga kapatid? Kasi ang nakaligtaan po, mga kapatid, ng kaaway ay yung pigilan yung ating bibig. Kinulong niya tayo, ang akala niya, pwede pang magsalita ang bibig na ito. Hallelujah. Pwede ba nating isigaw ang pangalan ng Panginoon? Jesus! Pwede bang sabay-sabay tayo? Kada kumpay ng aking kamay, i-exercise natin yung ating Jesus! Mahina pa no? Yun ang gagaling na po sa puso na dumadaing tayo sa ating pong Panginoon. Naglaro na sa isip natin kanina pa, kung ano yung ating situation kinakaharap. Kinakausap na tayo ng Diyos. Itaing na natin ito sa ating Panginoon. One more time! Jesus! Jesus! Hallelujah! So, yun minsan ang problema, mga kapatid. Madali tayo maboard. Parang rehearsal na lang ba to? Kailangan po galing sa puso, mga kapatid. Yung kada sasambitin natin ang pangalan ng Panginoon, tama nating may nangyayari, may umeepekto sa ating pong mga buhay. Na kung saan, remember Paul and Silas at midnight pray. Mga kapatid, na kung saan magpapalayas tayo ng demonyo rito Demons, sickness, ay lumalayas pag narinig ang pangalan ng Panginoon. Kanya-kanyang sambito, kanya-kanyang sigaw. May pinapalayas tayo. May pinapalayas tayo. Gusto nating lumaya. Gusto nating lumaya. Hallelujah, hallelujah. Gusto nating lumaya. Gusto nating lumaya. Sige mga kapatid, hanggang maramdaman natin na may pagpapalaya na nagaganap. Idaing natin sa Diyos. Idaing natin.
na ba tayo? Jesus! 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 Hallelujah. Mga kapatid, Paul and Silas pray and give praises. Matapos nilang mag-pray, mga kapatid, sila po ay nag-praise. Pero matapos nilang mag-pray, mga kapatid, masdan nyo mabuti. Hindi pa sila lumaya agad. Nakakulong pa rin. Ang Book of Acts, after they pray, andun pa rin sila, nakakatena pa rin. Ang sumunod po, mga kapatid, they praise. They praise. Sila'y umawit. Umawit sila ng himno sa Panginoon. At nung maawit na, mga kapatid, and suddenly, nabuksan ang lahat ng mga pinto. Ang pinto ng kagalingan, ang pinto ng kasaganan, ang pinto ng pagbabago ay nabuksan. After they pray, they praise, they sing a song. Hallelujah. Yes! Ang pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoon. Matapos mo itong sambitin ng may pananampalataya, magpuri ka sa Diyos. Need you to break through. Nothing between you and me. I need you to break through. Tear down the walls, everything fall. 'Cause I want to praise you. Jesus! Nothing between you and me. I need you to break through. Tear down the walls, let everything fall, 'cause I want to praise you. Let nothing between you and me. I need you to break through. Kailangan walang matira sa kulungan. Walang matira sa kulungan. Walang matira sa kulungan. I want to praise you. Walang matira sa kulungan. Nothing between you and me. I need you to break through. Break through the pride. Break through
I need you to break through. Tear down the walls, let everything fall. 'Cause I want to praise you. Nothing between you and me. I need you to break through. Break through the pride, break through the shame. I've had enough of staying the same. Break through the fear, open the gates. I'm getting tired playing it safe. I need you to break through. Tear down the walls, let everything fall. 'Cause I want to praise you. Nothing between you and me. I need you to break through. Tear down the walls, everything fall. I want to praise you. Nothing between you and me. Need you to break through. Break through the pride. Break through the shame. I've had enough. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, pakinggan niyong mabuti kung ano ang tunay na dahilan ng Panginoon. Bakit kinakailangan nating magkaroon ng breakthrough? Bakit kinakailangan nating makatakas sa pagkakabihag sa atin, mga kapatid? Tingnan natin, mga kapatid, ang nangyari kay Paul at kay Silas. Eto, mga kapatid, habang si Pablo at si Silas ay nananalangin, sila po'y nagpuri sa Panginoon. And after that, lumindol. Sila'y pinalaya na buksan ang lahat ng pinto. Etong dahilan. Etong dahilan. Nung sila'y palabas na sa pinto, anong sabi ng gwardya? Oy! Teka muna, teka muna! Andito ako. Magpapakamatay na po yung gwardya. Anong sabi ni Pablo? Huwag mong saktan ang iyong sarili. The only reason bakit gusto ng Diyos na mabago ang ating buhay ay para makita ng mga nagbabantay sa atin, ng mga nakapaligid sa atin, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya, kaibigan. Minsan, mga kapatid, sila pa yung sumasakit sa atin. Sila yung nag-torture sa atin, humahampas, nagiging problema natin, mga kapatid. Pero anong sabi? Anong sabi ni Pablo? Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito pa ang church. Narito pa kami. Narito pa kami. Narito pa kami. Isasama ka namin sa breakthrough. Iyon ang dahilan. May pagkagamitan pa tayo, mga kapatid. May tatawagin pa tayo. Yung mga nagbabantay sa atin. Yung ating mga unsaved loved ones. Pinanonood tayo niyan. Kaya gusto ng Diyos na mabago ang ating buhay para mapaniwala natin sila that there is a great God na nagbabago ng buhay. Magbunyi tayo, mga kapatid. Come on, church. Pasalamatin natin ang Diyos. Sige. Tumakas tayo para sa iba. Tumakas tayo para sa iba. Tumakas tayo para sa iba. 'Cause I want to praise you. That nothing between You and me. I need you
to break through. Break through the pride, break through the shame. I've had enough of staying the same. Mga kapatid, may nadama lang po ako na gawin natin ngayong umagang ito. Isang pamilya tayo eh. Linggo-linggo nakikita tayo. Sobra pa sa isang linggo. We are a family of God. Sa mga pagmi-meeting po, mga kapatid ng mga department head, ang concern namin yung lagi na nasa unahan itong mga ito eh. Yung linggo-linggo lang natin nakikita, kapamilya namin kayo eh, mga kapatid. Kung paano natin mapagsasama-samahan na magkaisa tayo sa pagsamba sa Diyos. Pwede bang tayo, mga department head, mga officer, di ba, minsan nagbebenta tayo ng mga inumin o gamot na hindi naman natin alam kung talagang tatalabi. Di ba? Bakit di natin yakagin yung mismong kapatid natin na yung faith nating ginaganap na damahin ng Panginoon, sama-sama natin dito. Pwede natin. Kasi papaalam ko na sa inyo mga kapatid, talagang ang concern po ng church, ng mga, yung talagang ginagamit, malayimit na po mga, hindi ko naman masabi kung active ba o hindi eh. Ayokong lagyan ng pagitan yung dalawang uri ng mga pero siguro busy lang, na linggo-linggo lang natin kayo nakikita. Baka pwede naman magsama-sama tayo rito. At kung sino yung merong gustong lumaya, special tayong magdalanginan sa isa't isa. Mahaba po ang oras po mga kapatid. Lalaya tayong sama-sama. Kailangan iwanan natin ang bilangguang walang nakakulong doon. Kung mare, demonyo na lang matira ron eh. Pwede tayo rito mga kapatid. Lalo na po yung mga sama-sama tayo. Yung mga bata, sumigaw kayo, umaawit kayo dyan. Sumigaw kayo na sumigaw ng Jesus. Dito po mga kapatid. Yung concern natin as a family, nagkakamayan tayo minsan, naghahapusan. Ngayon natin gawin po mga kapatid. Hallelujah. Mahirap tumakas. Alam niyo mga kapatid, sa mga pelikulang napapanood nyo na pag may tumakas, nakatakas, naiwan yung kasama na kabilanggo, masama loob noon eh. At yun namang nakatakas, iniisip nila, sayang, di ko nakasama yung mga kasama ko. Pwede ba mga kapatid? Hallelujah. Oh, hallelujah. So yung pong gusto talagang tumakas na kasama natin, hawak-hawak tayo ng kamay. So remember na kaya gusto ng Diyos na mabago ang ating buhay, makatakas tayo sa iba't ibang problema para hindi maabala yung ginagawa natin sa ating pamilya, sa tahanan ng Diyos, para maipakita natin ang pagbabago, para po yung mga taong naliligaw, lalo na yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa naliligtas, makita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung mangyayari po mga kapatid, hallelujah, kung mangyayari mga kapatid, naaasa pa tayo sa susunod na conference o kung sa susunod pa, gawin na natin to as a family sa oras na ito. Hallelujah. Sige mga kapatid, itaas niyo ang kamay ng gustong lumaya sa anumang problema. Anumang relationship problem. Anumang sama ng loob. Anumang situation kinakaharap natin. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan pa nating sasambitin ang